Sound check natin, Bergman 1.5. Okay, good day. Another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. To this video, ipapakita ko sa inyo yung Bergman 15 na bagong labas ng Suzuki Philippines, SRP 165,000 pesos. Available to sa cash and financing. Activate natin yung unit. Let's go. Okay, pakita ko sa inyo yung side mirror. Ganito yung style ng side mirror o itsura ng Bergman 1.5. Ito yung side mirror. Ganito yung itsura pag nalagay na. Ganito naman itsura niya pag nakaharap or nakaharap ka sa motor. Kapag nakasakay ka, ganito yung itsura niya. Medyo mas mahaba lang yung side mirror do sa bar end. Okay, start natin. Check natin yung panel. May screen protector pa siya nakalagay. Kaya medyo may mga bubbles pa siya. Stock na screen protector. Ganito yung panel niya. Nakikita dito yung odo, temperature ng coolant or yung engine, RPM, speed, fuel. Dito nakikita. Tapos yung oras. Check engine, ABS, traction control. Pag hazard, dalawa yan. Tapos tumutunog siya. Tsaka may signal light or mag-signal light ka left side or right side, tumutunog din siya. Makapansin nyo, may tunog siya. Tut, tut. Busina. High. Yan, dyan yung beam. Start natin. Yan. Na-start na natin. Ganito yung tunog niya. Smooth yung tunog. Pino lang. Walang vibration. Wala siyang masyadong vibration. Okay to First time natin mag-activate ng Bergman 15. So far, ang ganda ng ano niya. Idle, RPM. Walang vibration masyado. Pinaka-makina lang na narinig mo so far. Ito yung headlight niya. Triple LED lights na may daytime running light na rin siya. Triple LED ang tinatawag nila dito sa Suzuki. Try natin high. Ito yung high, nadadagdagan. Ito lang na nadadagdagan kapag nag-high. Passing, meron din siyang passing. Always on na to. Ganda, 'di ba? Astig. Daming ilaw. Hazard sa unahan, LED na rin yung signal light. Tapos may tunog siya, all sounds, okay rin. Signal light, left side, gumagana. Right side, gumagana. Busina. Pag sinay-stand, check natin. Namamatay siya or kill switch. Pag sinay-stand, off yung engine niya. Pag naka-side stand, tumutunog siya. At mayroon nakalagay dito na side stand na icon dito sa panel niya. At tumutunog. Ganito yung design niya or yung style niya sa likod. Ito yung tail light niya, signal light. Pag naka-hazard, LED na rin yung sa plate niya. Kaya hindi siya mainit.
okay, malakas. Kasi mas maraming LED bulb, 1, 2, 3, 4. Brake light sa likod, ganito yung itsura. Front brake, mas maangas. At nadadagdagan, kapag nag-tail light, nag-brake ka, brake light, or nag-brake ka, ganito, nadadagdagan yung ilalim, or yung ilalim na. Mas visible siya sa gabi, lalo sa gabi, or sa umaga, kapag nagpreno ka. Ito yung style niya or yung itsura ng rear shock niya. May baso. Yan. Yung baso niya nandito sa baba. Tapos may rear fender siya. O tie hugger para sa putik. Para hindi umangat yung putik. Or yung dumi kapag maulan. Or basa. Disc brake din yung likod. Siyempre ABS to. Front and back. Tapos liquid cooled. May center stand. Ito yung muffler niya o pipe. Ito yung looks niya dito sa ilalim na likod. Ito yung kagandahan dito. Nakakatawa to kasi hindi mapuputikan basta-basta yung dito mo, di ba? Malaking bagay yan sa mga nagmomotor kasi hindi prone sa dumi to. Mahirap kasi linisin yung ganitong part na to eh. Itong part na to mahirap linisin. Pag nagka-car wash ka o motor wash, lalo ko ikaw naglilinis. May emblem siya dito, Berman 15. Sana ito nilagyan nila naka-emboss din. Ito lang naka-emboss yung Bergman. Ready na rin yung top box kung gusto mong lagyan ng top box to. 2-in-1 na rin siya, bracket para sa top box and grab bar. Keyless to, meron siyang ito yung open para sa fuel and seat. Pag fuel, ito pipindutin mo lang. 8 liters capacity. Tapos ito may lagayan dito. Tapos meron na rin siyang wire para hindi mawala. 8 liters capacity. Pagbalik, ganito lang. Katulad sa mga Yamaha at Honda EDV, ganito rin yung style. Seat, bidutin natin. Meron siyang capacity na 25 liters. Under seat compartment. Tapos may butas dito. Siguro singawan to para do sa airbox. Meron din siyang charger port dito. Check natin. Yan. Type C. VIN number dito. O chassis number. Ito. Dito lang tinatanggal lang to. Thus, dito nakikita kung ilan yung capacity na pwede mo ilagay. 10 kilo dito capacity. 1.5 dun sa cover niya. Tapos 1 kilo. Wala siyang ilaw. Tapos dito nakikita yung PSI. PSI dito 29. Sa unahan, sa likod 33. Pag may angkas 36. Size ng gulong sa unahan 110 by 80, 14 inches. Yung size ng mugs. Size ng gulong sa likod 130 by 70, 14 inches. Same din, harap at likod. Tanggalan natin yung takip. Ito yung itsura niya sa battery. 8 watts capacity. Ito yung mga fuse. Yan. Tapos battery ito. Yan. Mapapansin mo bubutas to. Ito lang yung medyo turn off. May butas pa. Dapat isang buo na lang to kung maaari. Pero kagandahan dito, kaya magtatanggal ka ng shock, easy access. Yan. Tatanggalin mo na to. Kaso ang problema, siyempre, kahit may mudguard yan, pwede pa rin pasukan ng dumi. Depende na lang, di ba? May chance pa rin pasukan kahit may mudguard. Kaya siguro nilagyan nila to para mataas kasi yung chance na papasukan ng dumi to. Ito rin turn up dito, dapat may binuo na ng Suzuki. Pero so far okay naman. Just my opinion. Balik na natin, medyo mahirap ibalik yan. Ayan, ini-screw to. Bale, hindi ko muna i-screw to. Mahirap lang tanggalin yung battery once na gusto mo i-charge or i-replace yung battery. Ito naman tayo sa unahan. Dito yung charger port ng sa unahan. 18 watts naman siya, mas mataas. Tapos ito may takip or cover. Pwede mo ilagay, ilusod dito yung bar para nakasarado pa rin.
Kahit na nandito yung cellphone mo, CP holder para sa Google Map or nag-Google Map ka. Galing. Nakakatawa, siyempre naisip niya na to ni Suzuki na gawin to. Malaking bagay rin to, siyempre para hindi naiipit yung wire. Pindutin mo, one click lang, lalabas ka na lang sa settings. Traction control, pwede mo siya off. On and off, pwede siya. Siyempre on natin yan. Pag gusto mong palitan, hold mo lang matagal. Time settings, may 12 hours saka 24 hours. Yan. Pag umilaw na, yan, pwede man siya palitan. Up and down lang siya. Pag wala nang papalitan, click mo lang, tapos hold mo matagal. Babalik ka na dito. Backlight, auto na lang. Brightness, auto. Malaking bagay yan. Display, pwedeng classic, ganito yung itsura niya. Pag dynamic, ganito. Para mas maganda yung dynamic, no? Pero lagyan na rin natin yung pag naka-dynamic, hindi kita yung temperature ng coolant or yung engine. Dito na lang sa classic. Display settings, km, pwede mo siya adjust ng mph. Km na lang tayo. Kilometers per liter, kilometers, ito 1 liter ay divide 100 kilometers per liter na lang tayo. Tire unit, PSI, siyempre PSI. Tatlo option, kPAs, bar, saka PSI. PSI lang tayo. Tapos English. Ayan. Japanese ba to or English or Chinese? Pero alam ko Japanese, siyempre Suzuki, di ba? Maintenance, yan. Pag nag 1,000 odo, i-remind ka na niya na kailangan na i-change oil. Lalabas yung icon ng change oil. Reference, yan. Trip A, kung gusto mong iset, yan. Voltmeter, ilabas natin. Kung gusto mo labas natin lahat. Yan. Yun naman, settings. Sa settings siya. Pag ibabalik, hold mo matagal. Ganito na, babalik ka ulit sa panel niya or sa main menu. May stop and start na rin siya. Once na huminto ka sa stoplight or huminto ka kusa rin siya mag-off yung engine, mag-i-stop yung engine. Pero pag nirem mo, kusa rin siya mag-on. May advantage yun, tsaka disadvantage. Advantage, matipid sa gasolina pero malakas sa battery. Ito yung sample pag naka-headlight or naka-bossing headlight. I-high natin. Medyo malaki yung sakop niya. Medyo maliwanag pa pero pag madilim mas maganda yan. Kasi triple LED ba naman eh, di ba? Angas, no? Or pag nakasulubong mo, ganyan yung tsura niya, oh. Angas, di ba? Bergman 1.5. 43.6 kilometers per liter based on sa Suzuki website. Ganun siya katipid. Tapos ang bigat niya, curb mass, 150 kilograms. Liquid cooled to. Yung coolant niya, same din sa mga ibang model. Other brand, dito yung coolant niya. Tapos dito, makikita mo yung level. Full tsaka low. Okay, nakaupo tayo ngayon sa Bergman 1.5. Seat height, 760 mm. Ito yung riding position o yung itsura natin kapag nakasakay. Ang 5.8 dito sa Bergman 1.5. Sound check natin, Bergman 1.5. Napansin ko na rin sa upuan niya, malambot, smooth, kahit sa angkas. Maganda yung comfort, elegant, classic yung upuan niya. Premium yung upuan. Tapos umiilaw, for sure may alarm to. Check natin yung alarm. Ganyan.
May alarm din siya. Pag pinindot, yan. Meron din siya answer back. Yan. Katunog ng Yamaha. Joke lang. ABS, front and back, disc brake, harap at likod, traction control. Sa likod lang ang traction control nito. Pwede mo i-off yung traction control. Ito yung white na kulay niya, tapos may gold or bronze ang combination niya. Glossy na white siya. Windshield, ito black. Yung kulay black, ganito yung itsura niya. Glossy na black, tapos may gray dito. Combination niya. Black, tapos gray ang combination. Napansin ko na rin yung shock niya, meron na rin cover. Okay to para iwas dumi, iwas sa leak. Yan. Tapos dito yung bosina. Ang medyo hassle lang dito ito. Dapat sinarado na lang nila to eh. Hindi na kasi yung dumi, hirap linisin yan dito. Pero sa bagay, siguro may purpose din yan para singaman ng hangin. Pag umaandar ka, pumapasok yung hangin doon para sa engine dagdag. Cooling system na rin yan. Ito yung sa kabila. Angas ito. Ganda ng ginawa ni Suzuki dito. Pasilip ko na rin sa inyo yung gantong itsura sa baba ng T-pose. Mahaba naman din yung fender. Pero yung tarsik pa rin yan. Pupunta pa rin dito. Siguro mas maganda pa rin may fender extension. Available to sa cash and financing or installment. Pwede tayo mag-online application through Facebook page na Kirby Motovlog and Globe number na 0995-728-0654, Viber ready, Telegram, and WhatsApp. Requirements for local employee, 2 ID, Propo Billing, 1 month payslip, and company ID. For business, 2 ID, business permit, and Propo Billing ng bahay. Okay, PM nyo lang ako guys. Hanggang dito lang yung video ko. Maraming salamat. See you soon. Bye-bye. Okay, store location natin, Motorcycle City, Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Pag galing po kayong SM South Mall, right side. Pag galing sa Pote, left side, bago mag SM South Mall. Visit lang dito guys. Hanapin mo lang po si Kirby Motovlog. See you soon.